ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Atin ang pakinggan ng mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 8, talata 21 hanggang 30. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Aalis ako at hahanapin niyo ako, at sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Hindi nga kayo makaparoon kung saan ako pupunta." Kaya sinabi ng mga Hudyo, "Bakit kaya niya sinabing kung saan ako pupunta, hindi kayo makaparoon? Magpapakamatay kaya siya?" At sinabi ni Jesus sa kanila, "Mula kayo sa ibaba, mula naman ako sa itaas. Kayo'y mula sa mundong ito. Hindi ako mula sa mundong ito. Kaya sinabi ko sa inyo na sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Mamamatay nga kayong taglay ang mga kasalanan nyo kung hindi kayo maniniwala na ako siya." At sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba?" Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noon pa, marami akong masasabi at mahuhukuman tungkol sa inyo. Totoo nga ang nagsugo sa akin at ang narinig ko mula sa kanya. Ito ang binibigkas ko sa mundo." Hindi nila naintindihan na ang Ama ang tinutukoy niya at sinabi ni Jesus, "Kapag inyong itinaas ang anak ng tao, matatalos nyo na ako siya, at wala akong ginagawa sa ganang sarili, kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama. Ito ang aking binibigkas. Kasama ko nga ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako binabayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya." Nang sabihin ito ni Jesus, marami ang naniwala sa kanya. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, kung saan tila nananaig ang kasamaan at tila marami ang namumuhay na parang walang Diyos at walang takot sa Diyos, napapanahon ang paalaala ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Mamamatay nga kayong taglay ang mga kasalanan nyo kung hindi kayo maniniwala na ako siya. Maraming tao ngayon ang namumuhay na walang kamalayan sa kasalanan. Ipinagmamalaki pa nga ng iba ang mga kasalanang kinasasangkutan, tulad ng pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw sa kaba ng bayan, kasinungalingan, pambubuli, pagmumura at iba pa. Nasabi ko po ito dahil may mga politikong tumatakbo ngayong midterm election na sangkot sa isa o ilan sa mga kasalanang nabanggit. Pero tila walang konsensyang tumatakbo na naman. Mga kapanalig, sana po mas maging matalinong botante na tayo ngayon. Nagkamali na tayo. Huwag na nating ulitin ang parehas na pagkakamali. Bilang mga Kristiyanong naniniwala kay Kristo, panindigan natin ang kanyang itinuturo. Kaya sa pagpili natin ng mga taong iboboto, alalahanin po natin ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang mga panahong tayo'y umiyak at nawala ng pag-asa sa dami ng mga kapatid nating pinaslang na walang hustisya. Alalahanin natin ang panahong sobra na tayong naghirap dahil sa pangungurakot at maling desisyon ng ilang mambabatas. Huwag na po nating ipagpapalit ang kinabukasan ng ating bayan at mga anak sa suhol ng mga politikong walang takot sa Diyos. Nagkamali na tayo. Bumangon tayo sa tulong ng Panginoong Hesukristo. At buong sigasig nating ipahayag ang ating pagmamahal sa Kanya at sa ating bayan, sa ating pagboto. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat
Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. To reach out so the world may be one. We are the church and we are young. That's why with Him we know it can be done.